Isa si Bartimaeus sa mga pinakakilalang taong pinagaling ni Jesus sa mga kwento sa Biblia. Alam niyo po si Bartimaeus ay isang bulag na pulubi. Nakatira siya malapit sa lungsod ng Jericho. Noong mga panahon na yon, mahirap ang buhay ng mga may kapansanan. Karamihan po sa kanila umaasa lang sa limos para mabuhay, gaya nga ni Bartimaeus. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng daan, dumaan si Jesus kasama ang napakaraming mga tao. Nang marinig niya na si Jesus nga ang dumaraan, nagsimula siyang sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag ka sa akin." Yun ang kanyang sigaw. Kaunting paliwanag lamang po mahalaga ang titulong anak ni David dahil kinikilala nito si Jesus bilang ipinangakong Mesayas sa magmumula po sa lahi ni Haring David. So patuloy ang pagsigaw ni Bartimaeus ng mga katagang ito. Maraming tao ang sumuway sa kanya at sinabing tumahimik siya. Pero hindi tumigil si Bartimaeus. Sa halip, mas nilakasan pa niya ang kanyang pagsigaw. At nang marinig siya ni Jesus, pinatawag siya nito. Agad lumapit si Bartimaeus. Itinapon ang kanyang balabal. Tinanong siya ni Jesus kung ano ang gusto niyang gawin nito. Sagot ni Bartimaeus, gusto niyang makakita. Dahil sa kanyang matibay na pananampalataya, pinagaling siya ni Jesus at sinabing, "Humayo ka, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." Kaagad, himalang nakakita si Bartimaeus. Matapos makakita, naging tagasunod siya ni Jesus sa paglalakbay nito. Mga kapatid, bago natin mas himayin yung kanyang storya mula sa ating Bible character, sagutin ang tanong na ito para sa chance na manalo ng gift pack mula po sa MX3. Ang ating tanong, anong pinakamahirap na punto ng buhay mo na tinawag mo ang Panginoon? Diba? Kasi nga, si Bartimaeus talagang sumigaw na siya kay Jesus eh. Parang sabi niya, ito na pagkakataon ko. Now or never. It's now or never. Kailangan marinig ako at naniniwala siya noon na maririnig siya ni Jesus at narinig nga siya. So may mga pagkakataon tayo sa buhay na talagang, di ba? Pagod ka na, hindi mo na alam paano na ba, hindi mo na alam ano na bang gagawin ko. And ang talagang ginagawa natin ay sumisigaw tayo, dumalapit tayo, nagdadasal tayo sa Panginoon. So yun po. Sagutin nyo nga po yung ating tanong, Carmi, yung ating Bible character question of the day. Ayan. Anong pinakamahirap na punto ng buhay mo ang tinawag mo ang Panginoon? Post nyo po yan sa ating FB page, mga kapatid, Cheryl Cosim FB page or sa 1PH FB page. At mamaya po babasahin namin isa-isa yan at syempre pipili tayo ng 3 magkakamit ng gift pack mula po sa MX3. Okay, Pastor Jeff, ito na yung kanyang kwento. Sa kwento po, sa Biblia, hindi raw masyadong pinahahalagaan noon sa lipunan yung mga PWD. Yes. Gaya ni Bartimaeus na isang bulag. Bakit? Well, nung panahon na yun, 2,000 taon to na nakalipas. Pagka ikaw may ganong kapansanan, lalo na kung pinanganak ang bulag, they are assuming na ikaw ay cursed. Sumpa yung magulang mo, kaya binigyan ka na anak na bulag. Kasi po, ang pakiramdam nila, dahil mahirap ang pamumuhay noon, under pa sila sa Roman subjugation, kayo ay pabigat sa lipunan. Kasi wala kang maitutulong na manpower. Paano ba? Paano ka magsasaka and all? So, tas may kailangan pa ng isang tao na manpower para magdala sa'yo, mag-alaga. So, parang with the limited resources na meron sila, pabigat ka. So, they were assuming, pag ikaw ay bulag, either sobrang sama mo, kaya ka nabulag, kung nabulag may edad ka na, or pinanganak ang bulag, you are cursed by God. Or kahit na anong bulag, pipi, or Crippled daw. yes. Ganoon noon. Ganoon noon ang tingin. Sa bagay, ngayon naman, ang tagal din bago talagang binigyan ng kahalagahan ang ating mga PWD sa lipunan. Paano nagsimula? Okay.
ang hirap, must be really hard during that time for Bartimaeus. Pero paano nagsimula, kailan nagsimula yung kanyang pagkilala, paniniwala, pananampalataya kay Jesus? Well, okay, naniniwala kahit physically blind siya, spiritually nakakakita siya, no? The Bible says faith comes from hearing and hearing the Word of God. Ang pananampalataya daw po ay lumalago yan kapag tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya natutuwa tayo sa MX3 program na tulad na to dahil isang oras puro salita ng Diyos. So, maaaring si Bartimaeus po ay nakakarinig ng mga teaching ni Jesus, maaaring pag dumadaan doon, nagbubulungan yung ginawang mirakulo. Kaya nung nagkaroon siya ng oportunidad, dadaan si Jesus, hindi na siya napigilan, nagsisigaw siya. 'Di ba? Jesus, Son of David, have mercy on me. Tapos yung mga tao, na mga crowd na tumahimik ka, huwag kang maingay, bulag ka lang, cursed ka, huwag kang makigulo sa amin. In fact, nasa sideline lang siya. The Bible says he shouted all the more. Nilakasan niya yung pagsigaw niya, hindi niya ako mapipigilan. So faith begins before the miracle happens. Hindi pa niya nakikita si Jesus. Naririnig pa lang niya yung mga bali-balita, pero naniwala na siya. Kanina sa Ted Filon ko, ang verse ko ay Hebrews 11:1, faith is being sure of what you hope for and certain of what you do not see. Hindi ko pa nakikita yung kagalingan ko, pero sa mind ko at sa puso ko, magaling na ako. Okay, hindi nag-iintay ng ebidensya ang faith. Kasi to see is to believe. No. Baliktad. To believe and then you will see. So, naririnig na niya before yung kwento ni Jesus. Pastor Jeff, sa kasalukuyang panahon, punta tayo sa kasalukuyang panahon, may mga taong sinasabing kumakapit lang sa Diyos dahil nga gipit sila. Yeah. Anong masasabi niyo rito? Alam mo, pag tinignan mo yung how Jesus administered yung healing, i-address niya yung felt need. Case in point, yung nagutom na 5,000, 5,000 men. Of course, not to mention women and children. Mga 10,000 yon. Humanap siya ng pagkakataon na may batang may 2 isda at 5 tinapay, pinarami niya. Now, in-address yung felt need, gutom. Okay, pakainin ko kayo. Pero the following day, this same group of people, nandun na naman. Gusto na naman ng libreng chicha. Mga Tom Jones na naman sila. Sabi ni Jesus, alam nyo, kahapon pinakain ko kayo eh. Pero don't long for bread na nasisira. Maglong kayo ng bread na may eternal life. Sabi niya, I am the bread of life. Meaning to say, walang problema kay Jesus kung i-address yung felt need mo, yung physical needs mo ngayon. But Jesus will make sure you're gonna be needing the ultimate need, which is salvation. So sa mga taong, sabihin na natin user-friendly, paladasal, palasimba kapag may pangangailangan, pagka nabigay na ni Lord, nagkakalimutan na, darating ang time you'll realize, sandali, nagdasal akong gumaling pero may sakit na naman ako. Paulit-ulit lang to Hopefully, you'll get to meet the healer more than the healing. You long for the giver more than the gift. Okay? You long for the provider more than the provision. Kasi nga po, si Jesus parang tatay, parang magulang. Hindi mo naman dededmahin yung need ng anak mo. Pakainin mo, and then pag nasa tamang panahon na nakaka-comprehend, i-explain mo ito yung mga values ng pamilya natin. Ito yung mga prinsipyo dapat may pamuhay. Pero hindi mo hayaang hanggat hindi ka sumusunod, di ka kakain dito. Mamamatay naman yon. So, okay lang kay Jesus yung lumalapit tayo, pero darating ang time, I hope and pray, you're not after the healing, you're belonging for the healer. Amen. Sinabi ni Jesus nga kay Bartimaeus, na pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ano po yung mas malalim na mensahe nito? Ibig sabihin ba nito na sapat lang maniwala o may dapat talagang may sariling pagkilos pa rin, Pastor Jeff? Katulad na sinabi ko kanina, well, pag tinignan mo, magaling na siya nakakita na siya. No? Pero your faith has healed you. Spiritual sight is greater than physical sight. Nakita ni Jesus yung kabuturan ng kanyang puso, may paniniwala ka sa akin. Compare dito sa mga libu-libong nakakakita physically pero spiritually blind. The Pharisees were there, the teachers of the law were there. Physical nakikita yung Messiah pero they miss out on Jesus. Hindi nila nakita. Ito bulag pero Jesus, son of David, have mercy on me. Messianic yung title. So, sa tanong mo, Cheryl,
Yes, mahalaga yung physical healing, pero si Jesus sabi, your faith has healed you. Spiritually na healed din siya. Kasi meron po tayong sakit na mas dapat nating intindihin more than the physical healing. More than your cancer, more than your diabetes, more than your alta presyon, mas mahalaga pong sakit na dapat nating gumaling from is our sickness in sin. Yung pong sakit na dulot ng kasalanan. Kaya bumaba si Jesus upang gamutin yung ating problema sa kasalanan. Tubusin tayo sa kasalanan. Kaya po, again, ang dalangin ko lang sa bawat isa nakikinig, sana hindi tayo lumalapit kay Jesus para sa mga temporal na solusyon. Pera, yes, kailangan niyan, pero hindi yan eternal. Healing, lahat ng pinagaling ni Jesus, physically namatay din. Binuhay nga niya si Lazarus, namatay din physically eh. Pero I hope and pray, the physical longing natin, the temporal, the financial longing, huwag lang malimit doon. Ang ilong nyo po, eternal life. What good for a man to gain the whole world, and yet forfeit his soul into hell. So, Cheryl. Pastor Jeff, isa din sa mga mahalagang mensahe sa kwento ni Bartimaeus na makikita natin ay yung nakikita ng Panginoon ang lahat. Nakikita ng Diyos ang lahat. Kahit yung parang nalimutan na ng ating society, di ba? So, Pastor Jeff, pakilarawan mo nga po ang Diyos natin. Pagdating sa mga taong pakiramdam nila ay Nakalimutan na. na wala silang halaga sa lipunan. Wow. Ang ganda nung tanong ni Ating Cheryl kasi this will give hope sa mga kababayan ng tagapakinig natin na parang pakiramdam nila ang taga-Lord. Stage 2 cancer yung nanay ko nung nagdasal ako sa'yo. Nag-stage 3. Ngayong stage 3B na, Lord, nandiyan ka ba? Well, una po, God's delay are not His denials. Ibig sabihin, hindi ngunit feeling natin delay siya, denied ka na. Kasi po tayo minsan may sariling timetable. Lord, pagalingin mo ako dito na makapagtrabaho ako sa abroad and then kumita ako and then maayos pamilya ko. Parang si Lord, FYI lang sa timetable natin. So, hindi po. Ang Diyos ay merciful, ang Diyos ay compassionate, ang Diyos po ay mapagmahal. Pero, hindi according to your timetable. Hindi according to your will. Minsan, inaalaw niya yung suffering tulad ni Job para lalo mong maintindihan, I will never leave you nor forsake you. Si Apostol, si Paul, siya po ay nagdarasal, can you remove this thorn? Yung flesh po niya, kung ano man yung thorn in the flesh. Sabi ni Jesus, hindi ko tatanggalin yan. 3 times he pleaded, nope, ayoko. Sabi ni Paul, bakit kaya? And then sabi ni Jesus, my grace is sufficient for you. It's made perfect in your weakness. So habang daw tayo nangihina, lalo tayong kumakapit sa Diyos. So sa mga kababayan po natin na pakiramdam nyo, nakalimutan na ako ng Diyos. Alam nyo po ang reminder lang? Gusto nyo ma-convince na hindi kayo nakalimutan ng Diyos? Look at the cross. Pag ako minsan, si Lord ba magpo-provide? Si Lord ba papagalingin to? Si Lord ba kaya ba to? I look at the cross because it's a reminder, He came from heaven to earth. May kantang ganon. He came from heaven to earth just to redeem you, just to save you. Alam niyo po kung hindi concern ng Diyos, angel na lang pinadala niya. Bumaba ka ron, angel, ligtas mo yung mga yan. Bibigyan kita ng power to say, kaya naman yun eh. But God sent His one and only Son. So kung may duda ka, naririnig ba ako ng Diyos? Concerned ba ang Diyos? Look at the cross. 2,000 years ago, pinadala niya ang bugtong na anak niya upang iligtas ako sa aking mga kasalanan. So itong temporal na cancer, yung temporal na diabetes, yung temporal na alta presyon, mamatay man ako, nasa langit ako dahil may relasyon ako sa Diyos. Mabuhay ako, may testimony ako para mag-guest ako kay Ateng Cheryl o kay kung saan mang mga interview ni Kuya Kim. So, yun lang po. Ang aking hindi ka nakalimutan ng Diyos. Hanggat buhay ka, nandiyan ang Diyos para iligtas ka. Mga kapatid, sa kwento po ni Bartimaeus, hindi lamang po pagkabulag ang kanyang problema. Mas masakit marahil yung pakiramdam na hindi siya nakikita ng mga tao. Isa siyang pulubi sa tabi ng daan. Marami ang dumaan sa harap niya, pero kakaunti ang talagang nakapansin sa kanya. At hindi ba't
May mga panahon na ganito rin ang ating pong pakiramdam, ano? Parang hindi tayo naririnig. Parang walang nakakakita sa mga pinagdaraanan natin. Parang kahit sumigaw tayo ng tulong, natatangay lang ng ingay ng mundo ang ating tinig. Pero ang maganda sa kwento ni Bartimeus, hindi siya tumigil sumigaw kay Jesus. Kahit pinapatahimik na siya ng mga tao, kahit maraming nagsasabing wala siyang halaga, patuloy siyang umasa. At nang gawin niya yon, abay huminto si Jesus, pinakinggan siya, tinawag siya, at binago ang kanyang buhay. May paalala rito para po sa atin ngayon. Kapag pakiramdam mong hindi ka nakikita ng mundo, hindi ibig sabihin na hindi ka nakikita ng Diyos. Kapag pakiramdam mong hindi ka naririnig ng iba, hindi ibig sabihin na hindi ka naririnig ng Diyos. At kapag pakiramdam mong wala ka ng halaga, tandaan mo ito. Ang taong hindi pinapansin ng lipunan, siya mismo ang pinapansin ni Jesus. Kaya kung may isang aral tayong madadala mula sa kwento kay Bartimeus, ito marahil po yun. Huwag mong hayaang ang sinasabi ng mundo ang magdikta ng iyong halaga. Dahil ang Diyos ay may kakayahang makita ang hindi nakikita ng iba. At minsan, ang isang taus-pusong tawag lang sa Kanya ang simula ng pagbabago sa ating buhay.